Weather update tayo mga kapatid, nakatawid na nga ng Visayas, itong bagyong Berbena at ngayon ay nandito na po yan sa hilagang bahagi ng Palawan. Ito pa yung unang naglandfall kahapon tanghali dito po sa Surigao del Sur, tumawid po yan sa May Bohol kagabi at muli po naglandfall dyan sa Cebu madaling araw kanina at kaninang umaga tumawid po yan ng Negros papunta dito sa Guimaras at nakalabas po yan sa May Sulusi around tanghali via dito po sa southern portion ng Panay Islands. At kasalukuyan, yan po ay nandito na sa general area ng Cuyo sa may hilagang bahagi ng Palawan. At maya-maya lamang, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea at posible pong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Thursday ng madaling araw. Napanatili po ng bagyong Berbena ang kanyang lakas na nasa tropical depression category na may taglay ng lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos, pakanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Meron tayong inaasahang bahagyang paglakas nito if ever nandito po yan sa may West Philippine Sea. Pero sa kasalukuyan, ito pong bagyong Berbena at yung ating shear line ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Nabawasan naman na yung ating mga pagulan dito po sa mga areas na dinaanan ng bagyong Berbena, ang areas po ng Central Visayas, ang Cebu, Bohol at Eastern Visayas, kasama na po dyan ng Mindanao. Pero yung ating concentration ng mga malalakas na pagulan na directly associated dito po sa bagyong Berbena ay nakakonsentrate po dito sa northern portion ng Palawan, Mindoro at ang natitirang bahagi ng Mimaropa at sumasabit pa rin po yung kanyang mga kaulapan dito sa areas ng Western Visayas, particularly dyan sa mga areas ng Panay. Samantalang yung ating shear line o yung ating indirect effect sa pagtawid ng bagyong Berbena sa ating bansa ay nakaka-apekto po sa Bicol region, lalong-lalo na sa areas ng Calabarzon, particularly sa areas ng Quezon, kasama po dyan ang Aurora. Dito po sa Metro Manila, shear line din po ang nagpapaulan sa atin, maging dito po sa ilang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, maging dito po sa areas ng Quirilo, at nag-extend din po yung epekto ng shear line dito po sa eastern section ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Cagayan, Abra at ang area ng Isabela. At kahit po, nandito na po sa may West Philippine Sea ang bagyong Berbena, mababawasan significantly yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero magpapatuloy po ang epekto ng shear line dito po sa hilagang bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ang Cagayan, Abra at ang areas po ng extreme Northern Luzon. So maging pa rin po tayo dyan sa mga possible flash floods and landslides. Lalong-lalo na tuloy-tuloy pong nakakaranas ng mga pagulan ang mga areas na yan. Dito nga sa Metro Manila, ang nagpapaulan po sa atin, again, ay yung tinatawag nga nating shear line. Magpapatuloy po yan sa magdamag. Pero bukas, mababawasan po ang epekto niyan. Pero again, possible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Kaya sa may mga lakad, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay na panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.